tayo man ay dumadaan sa temptation ng adultery, stop it. Babala na yan, kapatid. Sexual immorality. Huwag mong bigyan ng pagkakataon si Satan na makapag-practice ka niya. Halimbawa, magjowa kayo, papasok kayo sa kwarto, huwag niyo nang subukan. Babae, lalaki kayo, magkasama kayo, huwag niyo gawin yan. Na kayo lang. Sasabihin niyo, malakas kayo sa faith. O, chat lang naman, pastor, wala namang relationship to, may asawa ka na. Last week, nababanggit ko rin to, paulit-ulit eh. Pag may asawa na, wag mo nang kausapin. Kahit pa sabihin mo, kaibigan mo lang yan. Sa mga magjowa, maging faithful kayo sa mga boyfriend, girlfriend nyo. Make them feel, pinasok nyo yung relationship eh. Dapat sa kanila lang, yung kanilang yung inyong... I believe this is a strong conviction of the Holy Spirit sa church natin talaga. Kung wala man talagang literal na adultery sa simbahan natin, there is ongoing spiritual adultery in the church right now. And that needed to be rebuked. Ang pinakamalalang pwedeng gawin ng asawa sa kanyang asawang lalaki o babae ay adultery. And ayan din sa church. May iba ka bang kinahuhumalingan ngayon? Maliban sa Panginoong Hesus, sa pananampalataya mo. Huwag ko sabihin, mahal ka ni Lord, pag bumalik siya na may iba kang kinahumalingan, kapatid, I don't think you will be part of the rapture. Sabihin ko na yung totoo. Yun naman yung sinasabi kanina pa. May verse ba dito na sinabi na kapag di ka nagsisi, okay lang, mahal ka naman ng Panginoon? Ilang church na pinag-usapan natin? Ilang simbahan na? Yung paulit-ulit na sinabi dito, okay, magkakamali ka. Kung nagkamali ka, magsisi ka, tigilan mo. Dahil pag bumalik ako at hindi ka tumigil, at hindi pa nga dito, papatayin ko ang mga tagasunod niya. Very strong, no? Yung message ni Lord. Naka-encounter na tayo sa church ng mga ganyang battles. At marami ng mananampalataya ang bumagsak dyan. Uulit pa ba tayo? Alam nyo na yung naging damage niyan eh. Ng pagiging unfaithful eh. Hindi lang naman yung mga tao yung na-damage, di ba? Yung mismong involved. Lahat ng church na damage. Tama na. Lalo na ngayon, may tinatawag na MAP. Minor, ano tawag doon? Yung pagkagusto sa mga mas bata sa kanya. Ano tawag doon? Hindi, yung sakit, pedophile. Pero ngayon, tinatawag na nilang MAP. Tama ba, MAP? Minor, ayun. Pwede pakitingin? Pwede pakitingin? Pedophilia. Ayun, minor attraction, something. Mga kuya ate, manligaw kayo ng ka-age range nyo, no? Sabi ko nga sarili ko, minor attractive person. Kita mo, yung pedophile na sakit, tinatawag na ngayon na minor attracted person. Nagkakagusto ko sa bata. Bakit kaya ang tao nagkakagusto sa bata? Kasi, kino-compromise lang niya kasi hindi niya mapantayin yung kalibel niya sa age. Kaya ang ginagawa niya, magpo-pursue siya ng mas bata na kaya niyang the Lord rebuked that spirit. Tigilan na natin yung mga ganyan. Hindi mabuti yan. Kung gusto mag-asawa, manligaw ka na, mag-asawa ka na.
Hindi kung sino-sino pa yung ating mga kabataan. Ngayon pa lang, sinasabi ko sa inyo, it's very dangerous thing. Hindi, the church is against that. Kapag meron man sa inyo, mga kabataan, nakakaranas ng ganyan, na hindi nyo gusto na mga touch, mga kung ano man, say it to the mentor, sabihin nyo sa aking pastor. Hindi natin kukonsinde. Hindi sa church manggagaling yan. Hindi ganyan ang church, mapagmahalan church. Hindi opportunist, hindi manipulative ang church. Church is a safe place. Wala ditong sa iyo nagagawa ng mahalay na bagay. Kung meron man, kakalabanin nila ang Diyos at ang mga lingkod ng Panginoon na nagpo-protect sa church na ito. Ngayon pa lang, sinasabi ko na. Will condemn that kind of practices. Kasi the more na iniiwasan natin yan at nangyari. Tapos nauulit na naman. We are not learning, do? Parang dun sa mga bagay na yan. Pero ang iba sa inyo, ayan nga, pero ang iba sa inyo sa Thyatira ay hindi sumusunod sa mga turo ni Jezebel. So may ilan daw na hindi sumusunod. Hindi kayo natuto na tinatawag na malalim na mga turo ni Satanas, kaya wala na ako idadagdag pang tuntunin na dapat ninyong sundin. So, kita nyo, kung ikakasal ka sa Panginoon, kinasal na tayo, babalik siya, magkamali tayo, magkakamali. Amen? Pero ang mahalaga, kapag nagkamali, hindi ka mananatili sa pagkakamali. Dahil pag nanatili tayo sa pagkakamali, all these churches, sinabihan ng Panginoon, if you will not repent, if you will continue sinning, hindi ka magiging bahagi sa kasal, ang rapture ni Lord. Kahit din naman ako, engage kami ni Bana, malaman ko may ibang lalaki yan, papakasalan ko ba yan? Hindi na. Kahit din naman kayo mga babae, di ba? Ikakasal ka na, naka-engage ka, malaman ng lalaki, may iba ka pala huwag mong pakasalan. Ganon din, on the other way around. Tama? Kung sa tao, tama yan, mas tama sa Diyos. Kasi basihan niya yan So stop, no? And be encouraged. Hindi ka ganon. Ganito tayong church, sumusunod sa Panginoon, nagmamahal sa Kanya. And another church we will talk about is, yun pa pala, may karugtong ba siya? Ipagpatuloy na lang ninyo ang inyong katapatan sa akin hanggang sa pagdating ko, sapagkat ang magtatagumpay at patuloy na sumusunod sa kalooban ko hanggang wakas ay bibigyan ko ng kapangyarihang mamahala sa mga bansa. Tulad ng mga kapangyarihang binigay sa akin ng aking Ama, mamamahala sila sa pamamagitan ng kamay na bakal at dudurugin nila ang mga bansa gaya ng pagduro ko sa palayok. At ibibigay ko rin sa kanila antala sa umaga. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na spirito sa mga iglesia. So makita nyo, di ba sabi dito, kamay na bakal ang church. Yes, this is a safe place. Ang church. Ulitin ko yung sinabi ko kanina, ang church ay hindi lugar kung wag natin itatag na church hurts. Ang church nananakit. Masasaktan ka talaga pag dinidisiplina ka. Masasaktan ka talaga pag gumagawa ka ng mali. Pero sa church, doon ka makakahanap ng pagmamahal, doon ka makakahanap ng protection, diyan ka makakahanap, mag-a-uplift sa'yo, mag-encourage sa'yo, magpapalakas sa'yo, hindi yung gagawa ng mali sa'yo. Hindi yung mag-aabuso sa'yo, gagamit sa'yo. Ang church, ang binigay sa'yo ng Panginoon, para ialay yung kanilang sarili para sa iyo. Bago ka pumunta dito, kapatid, anong nararamdaman mo sa church? Mabigat ba na pumunta ka dito? Naisip mo ba yung mga pangit na bagay about sa church? Mga tao sa church, ayaw mong pakinggan? Ayaw mong maka-fellowship?
Who's the problem? The church? Sabi ko nga, ang church hindi ganon. Church is a place of refuge and protection. Kaya wag natin sasabihan yung asawa ni Lord, ni Jesus, ang church ganyan, ang church ganito. Punta kayo mamaya, madaling araw, kakatapos ng Sunday, Monday morning. Tingnan mo yung mga taong umiiyak sa'yo. Ikaw, umiyak ka na ba para sa church mo? To those people who are saying, accusing the church of negative and bad things, kaya sabi ko nga, huwag kayong magkakaroon ng mga pag-uusap-usap na pribado, tapos magbabanggit lang kayo ng mga negatibong bagay sa mga kapatid ninyo. The Lord rebukes the spirit. The Lord rebukes you. Kahit sa mga bahay ninyo. Lalo na, pag sinabi mga lingkod ng Panginoon, God is their vengeance. Kaya sana, kung hindi ka na okay, huwag ka na mag-recruit. Kaya mo na yung sarili mo. Humingi ka na ng tulong. Huwag ka na magikahit ng mga tara, manlamig tayo. Pakita natin na kailangan tayo. I don't know kung saan galing yun, ha? Pero, I don't know. Tingnan natin kung wala tayo, anong mangyayari sa church. Yeah, you see. Tingnan natin anong mangyayari sa church nang wala kayo sa church. At ang last church na pag-uusapan natin ay Church of Sardis. May isang church pa pala, pero tapusin na natin agad. Ang church daw, alam ko ang ginagawa ninyo. Marami nagsasabi na buhay ang pananampalataya nyo sa akin. Ngunit ang totoo, para kayong patay. Gumising kayo at pasiglahin ang natitira ninyong pananampalataya. Meron pang faith. Natitira konti, gisingin mo na. Para hindi tuluyang mamatay. Dahil nakikita na ang mga gawa nyo ay hindi paganap sa paningin ng aking Diyos. Kaya alalahanin ninyo ang mga aral na tinanggap ninyo. Sundin ninyo ang mga iyon. So, ang mga iyon at pagsisiyan ng inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo gigising, mga kapatid, mga tulog sa pananampalataya, kung hindi daw tayo gigising, darating ako sa oras na hindi nyo inaasahan, tulad ng isang magnanakaw na hindi nyo alam kung kailan darating. May konti pa. Maliit na lang ba yan? Kung makita mo maliit na yan, baka mamatay na yan. Kung naririnig mo pa si Lord, makinig ka na. Tumugon ka na. Dahil anytime, pwede na siyang bumalik. Next. Ngunit may ilan sa inyo riyan sa Sardis na hindi nahawa sa masamang gawain ng iba. O, kita nyo? May nangahawa talaga eh. Pero sabi, may mga hindi nagpapahawa. Lalakad silang kasama ko na nakasuot ng puting damit dahil karapat-dapat sila. Ang magtatagumpay ay bibihisan ng puting damitan. Hindi ko sila alisin ng pangalan nila sa aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Ipapakilala ko sila sa aking Ama at sa kanyang mga anghel na sila ay mga tagasunod ko. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga iglesia. Sige po, sa susunod, basahin natin. Ang Philadelphia. The Church of Brotherly Love. Kapag binuksan niya ang pinto ng kaharian, walang makapagsasara nito. At kapag isinara niya, wala nang sino mang makapagbubukas ito. Alam ko mga ginagawa ninyo, kahit kakaunti ang inyong kakayahan, sinusunod ninyo ang mga turo ko at naging tapat kayo sa akin. Parang ganyan na ganyan yung ICF, no? Konti lang ang kakayahan, pero sinusunod natin siya. At nagiging tapat tayo sa Kanya. Kaya nagbukas ako ng pintuan para sa inyo na walang sino mang makapagsasara. Makinig kayo. Ito naman ang gagawin ko sa mga kampo ni Satanas na mga sinungaling at nagpapanggap ng mga udyo.
paluluring ko sila sa harapan ninyo. At malalaman nila na mahal ko kayo. Kasunod po na verse, darating ang matinding kahirapan sa buong mundo na susubok sa mga tao. Ngunit dahil sinunod ninyo ang utos ko na magtiis, ililigtas ko kayo sa panahong iyon. Malapit na akong dumating. Kaya ipagpatuloy ninyo ang mabubuti ninyong gawa upang hindi maagaw ng kahit sino ang gantimpalang inianda para sa inyo. Ang magtatagumpay ay gagawin kong parang haligi sa bahay ng aking Diyos at hindi na siya aalis doon. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng Diyos, ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit. Isusulat ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. Pinag-iisipan niyo ba, mga kapatid? O hindi natin sadyang tinatanggap? Tanggapin natin. Kasunod po, Church of Laodicea. Wala pa tayong nakitang church na hindi nagsisi at tumalikod pero tinanggap pa rin ng Panginoon. Tama ba? Tama ba? Ang mga church na nakita natin, iniligtas ng Panginoon, minahal ng Panginoon, naging asawa ng Diyos, nagkamali. Tama? Pero nung nagkamali ay nagsisi at tumalikod. Nung tumalikod, tinanggap ng Diyos. Ngayon, may nabasa ba tayo? Last na church na ito. Minahal ng Diyos, tinanggap, niligtas, naging asawa ng Diyos, nagkamali, pero hindi nagsisi, nanatili sa pagkakamali, sa kasamaan, at tinanggap pa rin ng Diyos. Meron ba tayong ganun nabasa? Kahit isa lang. Baka dito. Tingnan natin. Ito ang mensaheng tinatawag na Amen. Ang tapat at tunay na saksi. Siya ang pinagmula ng lahat ng nilalang ng Diyos. Alam ko ang mga ginagawa ninyo. Church, alam kong hindi kayo malamig o mainit. Gusto ko sanang malamig kayo o mainit. Ngunit dahil maligamgam kayo, isusuka ko kayo. Sinasabi ninyo na mayaman kayo. Sagana sa lahat ng bagay at wala nang pangangailangan. So ito yung description daw sa nanlalamig. May pagka-prideful, no? Wala na akong kailangan. Parang gusto niya na lang din sabihin na hindi ko na kailangan ng Diyos. Ngunit hindi nyo alam na kaawa-awa kayo dahil mahirap kayo sa pananampalataya. Bulag sa katotohanan at hubad sa paningin ng Diyos. Kaya pinapayuhan ko kayong bumili sa akin ng ginto na dalisay sa apoy upang maging totoong mayaman kayo. Tapusin na po natin yung verse. Bumili rin kayo sa akin ng puting damit upang matakpan ang nakakayanin ninyong kaubaran. At pati na rin ang gamot sa mata upang makita ninyo ang katotohanan. Ang lahat ng minamahal ko ay tinutuwid ko at dinidisiplina. Kaya magsisi kayo at ituwid ang ugali ninyo. Narito ako sa labas ng pintuan ninyo at kumakatok. Kung may makarinig sa akin at buksan ang pinto, papasok ako at magsasalo kami sa pagkain. Ang magtatagumpay ay pauupuin ko sa tabi ng aking trono. Tulad ko na nagtagumpay at naupo sa tabi ng trono ng aking Ama. Kayo nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. Mahal na mahal kayo, tayo, lahat ng Panginoon. Mahal na mahal din kayo ng church. Kung hindi nyo na makita yung pagmamahal ng Diyos, hindi nyo na rin makita yung pagmamahal ng church sa inyo, anong sabi ng Panginoon dito? Bumili tayo sa Kanya ng ginto. Ang sabi niya, anong ibig sabihin ng bumili? Ibig sabihin, magsakripisyo ka ng mga bagay na mahalaga sa iyo para bumili sa Panginoon. Sinasabi sa atin ng Diyos, kung nanlalamig ka na, o maligamgam, o gumagawa ng mga pagkakamali,
Bumili ka sa Diyos. Ano ibig sabihin ng bumili? Isakripisyo mo yung mga sinasabi mong mahalaga sa iyo. Isuko mo sa Diyos. At kapag sinuko mo yan, ay makasusumpong ka sa Kanya agad-agad. Kumakatok siya sa iyo. There are two things you may receive sa pinag-uusapan natin ngayon. No? You might receive love. Diba? You might receive comfort and joy. Dahil alam mo na namumuhay ka sa biyaya ng Panginoon. And some of us, or many of us, maaaring nakakaramdam ng pagdidisiplina o correction ni Lord. Whatever it is, may you receive the grace of God. Ano man ang mukha ng biyayang ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Basta kami dito, tayo lahat dito, kung ano yung kayang ibigay ng isa't isa, para matulungan ang isa't isa, para mapalakas ang isa't isa, gagawin ng church. Hindi ka nag-iisa. Last verse. Let us rejoice and exult and give Him the glory, for the marriage of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. It was granted her to clothe herself with fine linen, bright and pure, for the fine linen is the righteous deeds of the saints. Again, we are not saved by our righteous deed, but our righteous deeds is the fruit of the grace of God. Paano mo malalaman sa kasal kung sino yung bride na ikakasal? Suot-suot niya yung trahe de boha. Yung wedding gown. Tama ba? Trahe de boha ang tawag doon? Ha? Trahe de bola. Bola. Tama? Boga, boha, bola. Bola. Boda naman sa kanila. Bola dito. Boga. Ang gulo natin ha. Wala tayong pagkakaisa. Repent! Trahe de boda. Ano ba? Pinoy ba tayo? Ano, hindi tayo mga Pinoy ah. Basta trahe de bo something. Huwag na tayo mag-away-away. Yun na yun. Trahe de bo, Ayun mo ha. Okay? So sabi, ang trahe de bo suot. Suot-suot niya, no? Kapatid, suot-suot mo ba? Nakikita mo ba na suot mo pa? The righteous deeds of the saints. And the angel said to me, write this. Blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb. And he said to me, these are the true words of God. Tayo tayong lahat, tayo'y manalangin. Sa mga, dalawa lang gagawin natin, no? Sa mga nakakaramdam ng kaligayahan at pag-asa, papalakpak sa Diyos, pero sa mga nais magsisi, you bow down your head. Huwag tayo magpanggap na masaya, pero alam natin na meron tayong nagawang pagkakamali sa Panginoon. You bow down your head, ask forgiveness to the Lord, bago ka pa humingi ng tawad ngayon, kumakatok na siya sa iyo. Siya yung kumatok sa iyo ngayong araw na ipaalala na kailangan mo ako, kailangan mo magtiwala sa akin.
Aming Diyos, salamat po sa mensahe mo. Alam ko po na masakit sa iyo kung may ilan man dito pa hanggang ngayon ay nagmamatigas. May you find comfort in us, Lord. At may ilan din sa amin na tumutugon ng tama at maayos. Thank you for the opportunity to hear words. Thank you, Holy Spirit, for touching the lives of your faithful ones. Thank you for not judging us, Lord. Not condemning us, but always giving us a chance. Lord, we pray for this love we have in our hearts will continue to grow as we wait on your coming. We plead, you change our hearts and mold us. We are afraid to lose you. We don't want to give a speck of opportunity to our enemy to steal, kill, and destroy the faith you have given unto us. We love you, God. We love you so much. Wala kami may pagmamalaki. It is all by your grace. We pray for our brethren to one another. They remember the first love they received from you. We will wait on you, God. Comfort the afflict, Lord, and afflict the comfort. Do your will and thy will be done in our lives. To this church, we entrust you everything. We give it all to you, Lord. We surrender everything to you, for you are worthy of it all. You deserve everything from us, Lord. We pray on behalf of our brothers and sisters who are struggling in their faith. You will deliver them. You help them. You will reach them and save them. They will felt valued again by the Lord and love and cherish again. Lord, bumalik ka na. As you come, Lord, hold us, hawakan mo kami.
as we hold on to you. We pray for our family. We pray for these people around us. So that we may glorify you forever. Ayaw na namin sa mundong ito, Panginoon. Ayaw na namin sa ino-offer ng mundong ito. Come, Lord Jesus. Come. To you all the glory, in Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord.